Hello everybody! Welcome back to my YouTube channel, Omega Vlog. Ang ating pag-uusapan ngayon tungkol kay Bishop Roderick Pabello. Kasi sabi niya sa Twitter, leader na tinalaga ng mga mamayan ay tinalaga ng Diyos. So, nakakapagtaka lang kasi yung sinasabi niya na gano'n naman pala, bakit ayaw niya sa ating administration or sa ating leader ngayon? So, sino ba nagtalaga sa ating leader? Ang Diyos or ang demonyo, di ba? Kasi sa mga words niya sinasabi niya, parang hindi Diyos ang nagtalaga sa kanya. Parang siguro para sa kanya, pag tinalaga ka ng isang yellow tie or yellow tard na maging leader natin bansa, yan yung totoong tinalaga ng Diyos. Kasi para sa kanila yung Diyos ay isang demonyo. Kasi lahat naman ng mga illegal na gawain ay nanggaling naman sa kanila. Kaya inayos na ng administration ngayon. So, bago natin ito talakayin ng lahat, please subscribe my channel and hit the notification bell. At least, pag may mga bago ako uploaded na video, updated kayo. Kaya, dyan lang kayo at babalik ako. Bye! Balikan natin yung issue about sa ating Bishop Pabello kasi napaka-disappointed kung ganitong klaseng bishop ay hindi niya alam kung ano yung pinagsasabi basta lang makapanira sa ating administrasyon. So, sabi niya, paano magiging maayos na leader ang mayabang, palamura, sinungaling sa iba? So, ang ibig niya sabihin nun, yung administrasyon natin ngayon, or ang namumuno sa ating administrasyon, yung Pangulo natin ay isang palamura at hindi sa smartmatic, kung hindi, nanalo siya dahil kagustuhan ng lahat ng mga Pilipino. Kaya, kulang na lang niya sabihin na ang leader natin ay nanalo dahil tinalaga ng isang demonyo. Kung walang ibang demonyo, ito mga kapalian na to. Kasi sobra na ito. Hindi na tama na ginaganyan yung gobyerno natin, lalo na sa ating Pangulo. Kahit man paano respetuhin natin kung sino yung namamahala sa ating pamahalaan. Dapat kahit paano may respeto tayo sa sarili natin at sa kapwa. At marunong tayong sumunod sa batas kung ano man yung dapat gawin. Dahil kung wala tayong disiplina sa ating sarili o wala tayong disiplina sa ating kapaligiran, paano aasinso ang Pilipinas kung lahat naman tayo puro tama? Kaya, kailangan magmatyag at mag-isip kung ano yung dapat gawin. Hindi basta-basta magbitaw ng salita dahil hindi naman ganun kadali na kung ano yung sasabihin mo, andyan na kaagad. Kaya magpasalamat na lang tayo sa administrasyon ngayon kahit papano dahil maraming binago sa ating bansa. Paano na lang kaya kung nagiging leader ang mga dilawan sa panahon ng may pandemya? Hindi nga nila malutas-lutas yung Yolanda na isang syudad lang, isang city. Hindi nga nila kayang tulungan yung mga taong maraming namatay dahil sa sakuna na yun. What if pa kaya kung sila yung mawak sa atin ngayon at may pandemya? Siguro, marami mamamatay dahil sa virus. Baka katulad na tayo ng ibang bansa, katulad ng India. Kaya itong pahin na to, walang ibang gawin kung hindi manira sa administrasyon dahil hindi niya tanggap sa sarili niya na hindi na nila hawak yung gobyerno natin dahil halos lahat ng mga kabarian hawak nila ang gobyerno at hawak nila ang MPE, teroristang MPE, hawak nila yan. Kaya gusto nila talaga na mapasa kanya ulit ang gobyerno. Kaya mahal tayo ng Panginoon, mahal niya yung buong Pilipino dahil sa 32 years na naghihirap tayo dahil sa mga pinagagawa ng mga yellow tard. Ayun, maraming nawala sa atin at maraming mga kabuhayan na bigla na lang na parang bula na nagkaroon ng kahirapan ng mga Pilipino. Kaya magpasalamat tayo kahit papaano din na nandyan yung Pangulo na may konsiderasyon. Hindi nga lang maramdaman ng iba dahil naman yung mga media ay kasabwat ng mga paring ito. Puro sila sira sa ating administrasyon pero hindi naman nila inisip na pag masira yung bansa natin, kawawa yung mga ordinaryong Pilipino.
mabuti naman sila kung anong mangyari, ay may mga pira sila, kaya nilang gawin kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila. Tayo mga ordinaryong Pilipino, napakahirap sa atin kasi pag wala talaga tayong trabaho ditong mapapala, wala talaga. Magiging zombie pa tayo sa droga dahil number one, nagkaroon ng droga ang Pilipinas dahil dito sa mga dilawan, dahil business nga, ginawa nilang business ang droga. At tayong mga Pilipino ang kinawawa sa mga pinagagawa nila. Kaya itong pari na to, hindi dapat siya tularan at dahan-dahan na nawala ng gana ang mga Katoliko na magsimba dahil sa ganitong klaseng pananalita ng kaparian o sa ganitong klaseng pananalita ng pari na to. So, ayun lang, i-share ko lang yung opinion ko dahil hindi naman tama na magsalita siya ng ganun sa ating Pangulo. Dahil ang Pangulo ay tinalaga ng Diyos, tinalaga ng mga Pilipino, hindi tinalaga ng demonyo o sino mang mga oligarkiya o dilawan. Dahil pag tinalaga yan ng demonyo o oligarkiya, hindi natin alam kung anong mayroon tayo sa pandemya ngayon. Hindi natin malulutasan ang problema kahit papano. At ayun na nga, kawawa ang ating henerasyon pag sila yung mahawakan hanggang ngayon sa ating pamahalaan. Kaya itong mga to, at nga sila na mahawakan ulit ang gobyerno dahil sa 32 years na nakaupo sila sa ating pamahalaan at kung anong gusto nilang gawin, kaya nilang diktahan ng yung pamahalaan, kaya nilang diktahan yung Pangulo sa nakarang administrasyon, itong mga kaparian na to, sa ngayon hindi nila kayang diktahan ang administrasyon kasi ayun na nga, lumalaban yung Pangulo natin sa tama. Yung iba na hindi nila alam kung ano yung totoo, nagpapatuloy yung pag-iisip nila na ayun na nga, bastos yung Pangulo natin, ganon. Pero hindi naman hadlang sa pagbabago nating bansa dahil sa ugaling ganyan. Pero ang totoong pagmamalasakit sa kapwa ay dapat inoobserbahan sa gawa, hindi yung puro salita at puro na lang husga sa isang tao na hindi mo naman kilala. Dahil karamihan nga sa ating mga Pilipino, mas nakikita pa yung mali kaysa tama. Kaya nga matagal tayong umasinso dahil yung sa pag-uugali natin. Kaya kung tularan natin itong isang pari na to, kawawa, tayo pa rin ang kawawa. Bakit? Sila, nakakamit nila yung gusto nila dahil sa atin, dahil nagmukha tayong tanga at na-brainwash tayo sa mga pananalita nila. Kaya, bago tayo mag-decide kung ano yung gusto natin o ano yung tama, isipin natin dahil itong mga kaparian na to na anti-government, hindi nila inisip yung kapakanan ng mga Pilipino, kundi kapakanan nila. Dahil dyan sila kumukuha at tumuhugot kung ano yung gusto nila para sa ating pamahalaan, hindi para sa mamamayang Pilipino. Kaya yan lang yung opinion ko. Hanggang dito na lang at please subscribe ulit ng channel ko, Omega Vlog. Maraming salamat. Bye. Tayong Esther sa ating pagkatao. Itong ating Pangulo, normal lang talaga na makapagmura siya sa mga mamayan. Dahil tayo mga Pilipino, halos lahat ng mga Pilipino ay kulang sa disiplina. Alam naman natin na tayo mga Pilipino ay walang mga disiplina. Kung mayroon man, hindi lahat. So, lalo na itong mga dilawan, lalo na itong pari, kulang sa disiplina, ayaw niya maging mura, ayaw niya nang mapagmura dahil mabait siya kasi pari nakasunata, di ba? So, akala niya sa sarili niya, ang galing-galing niya at ang napakabanal niya. Pero hindi natin alam, itong pari na to, napakadilim ng budhi na tinatago. Dahil kung totoong may pagmamahal at naniniwala siya sa kanyang Diyos, hindi niya ito basta-basta masasabi. Dahil ang ating leader ng ating bansa ay hindi naman pari at hindi naman mga oligarkiya or mga dilawan ang nagpanalo. Kung hindi, tayong lahat ng mga Pilipino dahil gusto natin to. Dahil gusto natin yung leader natin ngayon. Hindi sila ang nagdesisyon kung hindi ang lahat ng mga Pilipino. So, itong pari na to, imbis na tumulong sa ating gobyerno, ay nanira pa ito. At ayun na nga, binastos niya ang ating Pangulo. Dahil sanay na sanay sila na kung sino yung umupo sa ating bansa bilang Pangulo, ay nahuhutan nila ito. Kasi
itong klaseng pari na to, pira-pira lang naman yung labanan nila. Kasi yung pamahalaan natin, ginawa nilang negosyo. At yung mga mamang Pilipino, ang nagsasacrifice dito. So, kaya hindi nila kayang i-accept sarili nila na isa silang talunan. Kaya nga maraming mga ibang relihiyon na lumipat sa ibang relihiyon din. Dahil, lalo na itong ganitong klaseng pari na sagad hanggang buto ang galit niya sa gobyerno, lalo na sa Pangulo. Sabi niya pa, tingnan natin na ang pagbuboto ay bahagi ng ating pamahalaan sa Diyos, ng ating pagpapahalaga sa kasunduan sa Kanya. So, alam niya yung klaseng words niya, pero hindi niya inisip na lumalaban yung Pangulo natin sa tama. Yung iba na hindi nila alam kung ano yung totoo, nagpapatuloy yung pag-iisip nila na ayun na nga, bastos yung Pangulo natin, ganon. Pero hindi naman hadlang sa pagbabago nating bansa dahil sa ugaling ganyan. Pero ang totoong pagmamalasakit sa kapwa ay dapat inoobserbahan sa gawa, hindi yung puro salita at puro na lang husga sa isang tao na hindi mo naman kilala. Dahil karamihan nga sa ating mga Pilipino, mas nakikita pa yung mali kaysa tama. Kaya nga matagal tayong umasinso dahil yung sa pag-uugali natin. Kaya kung tularan natin itong isang pari na to, kawawa, tayo pa rin ang kawawa. Bakit? Sila, nakakamit nila yung gusto nila dahil sa ating, dahil nagmukha tayong tanga at na-brainwash tayo sa mga pananalita nila. Kaya, bago tayo mag-decide kung ano yung gusto natin o ano yung tama, isipin natin dahil itong mga kaparian na to na anti-government, hindi nila inisip yung kapakanan ng mga Pilipino, kundi kapakanan nila. Dahil dyan sila kumukuha at tumuhugot kung ano yung gusto nila para sa ating pamahalaan, hindi para sa mamamayang Pilipino. Kaya, yan lang yung opinion ko. Hanggang dito na lang at please subscribe ulit ng channel ko, Omega Vlog. Maraming salamat.